Nasa ating po linya ngayon mga kapatid, si Attorney Israelito Torion, ang petitioner nga po sa Supreme Court para nga mag-issue po ito ng restraining order dito po sa pagiging presiding officer ni Ginoong Escudero sa impeachment court ngayon. Attorney, magandang umaga po. Hello, magandang umaga po. Good morning. Assalamualaikum. Yes, sir. And thank you for your time, Attorney. Ito po si Chanchas, mga unang katanungan. Yes po. Attorney, ito nga pong urgent motion po ng inyong kampo sa Supreme Court para ipatigil po itong impeachment trial dahil ang argumento ninyo, questionable ito pong pagiging presiding chair ni Senator Chis Escudero. Una po munang punto, kahapon po kasi kausap namin si impeachment court spokesperson, Attorney Reginald Tonggol. Ang sabi po niya, Attorney, ay wala daw po itong kinalaman sa nangyayaring hearing ngayon sa Senado dahil ang respondents daw po sa inyong motion ay ang Kamara at hindi daw po sila apektado nito. Ano pong tugon nyo doon, Attorney? Well, that is their stand, no? However, it is necessarily connected to the case. And ang sabi nga namin, wala kaming personal dito kay Senator Chis Escudero, ha? Ang aming stand dito, hindi po ito obstructionist na move namin. Ang amin dito is we just want that the proceedings should be free from any taint or any accusation of violation of Article 11, Section 3, Paragraph 6. Kasi nga po, klaro naman po na ito ay constitutional aberration, knowing that it is necessarily implied from Article 11, Section 3, Paragraph 6 that it is the Senate President who should preside on impeachment complaints in cases where the respondent is not the President. Kasi klaro po dyan, the Chief Justice of the Supreme Court presides when the president is on trial, but if it is other officers such as members of the Constitutional Commission, the Vice President, the Ombudsman, ang mag-preside po niyan ay Senate President. Ang nangyayari kasi dito, klaro po na constitutional aberration. Kaya we have to do the right thing kay baka pag matapos ito, ang laki ng gastos ito, 25 million daw minimum a day. May mag-question na naman ng proceedings na ito, walang mangyayari. Meron na namang impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. Wala nang magagawa ang ating bansa. Puro na lang impeachment complaint. Oo. Mamaya puntahan po natin yung laman po ng inyong impeachment kagaya po ng ipinapaliwanag nyo ngayon. Pero tama po ba, Attorney Israelito, ito pong inyong motion ay supplemental lang sa naunang inihain na motion? At sino po ang respondents dito? Well, it may be true na anong tawag nito, yung House of Representatives nga, yung principal respondent noon. But since there are supervening events that transpired, it was already filed in the Senate, so we can always manifest that to the Honorable Supreme Court that there are supervening events, that the case has already been filed in the Senate, and these are the developments on the matter, and we can always do that to the court and seek for provisional relief. Nandun po yan, available yan na remedy, and we are just invoking that remedy. Oo. And your prayer is maglabas po ng TRO ang Supreme Court para ipatigil yung hearing? Insofar as the proceeding which is presided by a person other than the Senate President. Kung gusto nilang magpatuloy niyang, very easy naman. I-elect nila si Senate President, Senator Chis Escudero para walang question. Kasi dito, ibang-iba talaga ang ginagawa. Tingnan mo, dalawa sila doon. Ang isa, Senate President. Ang isa, presiding officer. What if the Senate President will just one day assert his constitutional role that he will now preside? Ayaw naman ng presiding officer kasi siya yung na-elect na ma-question na naman ito sa Korte Suprema. Yun po ang punto namin. Kung gusto nyo talaga mag-trial, gawain natin yung tamang proseso. Oo. Pero ang prayer nyo nga po ba, injunction, tama? Kumbaga interim relief muna habang... Interim relief muna na insofar as presiding officer yung nagpre-preside, which is the constitutional aberration, dapat i-stop muna yan until after you will do the right thing, which is the Senate President should preside. Kasi
addition ito sa lahat ng mga nagagawa ng mga kamalian noon eh. Mm. Ever since the third and fourth impeachment complaint were processed in the House of Representatives, no? Alam niyo naman yung mga hinaing namin doon, violations of due process. Tapos nagdagdag ng mga violations. Ito yung latest violation, which is very, material and very urgent, knowing that it is ongoing now. So we have to do the right thing. Nagtuturo ako ng batas. Klaro naman, yung isa, flower-based. Yung isa, pero Senate President siya. Yung isa, presiding officer. Ibang-iba po ito dun sa nangyayari kay Presidente Estrada noon na dalawa silang nakaupo. Dalawa silang nakaupo. Kasi sigurado yon yung Senate President, makaupo talaga siya sa taas. Pero yung isa, Chief Justice, who was actually empowered under Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the 1987 Constitution. Dito kasi, wala talaga sa Constitution yung ginagawa nila. Attorney, sisingit lang ako ngayon kasi nabanggit po ninyo, kayo po ay professor sa College of Law. Para din po sa mga students of law, sa mga hindi po nakakaalam, can you just tell us where in the Constitution that says the impeachment trial of the Vice President must be presided by the Senate President? It is necessarily implied in Article 11, Section 3, Paragraph 6, when the Constitution states that the Chief Justice presides when the President is on trial, since there are other constitutional officers who are subject of impeachment, such as but not limited to the Vice President, members of the Constitutional Commission, the Ombudsman, then necessarily, by necessary implication, when the person who is not subject of the impeachment is the President, or like, for example, the Vice President, then it should be the Senate President who should preside. And this can be gleaned from the records number 42, dated July 28 of 1986, during the deliberations between the former Chief Justice Davide and the chairman of that committee, who happened to be Christian Munsod. There was a clear, meron pong discussion po doon. At saka, maling-mali din po kasi yung proseso, sir. Nung June 3 of 2026, nung inamend nila yung Rule 2, of the rules of the Senate, wala pong quorum yung mga senador. 12 lang yung nag-attend doon. Tsaka wala ito na present one day in advance, in violation also of Section 136 of Rule 51 of the Senate. At saka it was also considered not at the time when it was an impeachment court, but only as an ordinary Senate in its legislative, performing its legislative function. So tatlong rason po ito, kaya kinwestiyon namin para matama. Alright, sige po. Yan nga po, by necessary implication ang sinasabi ni attorney po dito, at yan po nga ang kanila pong legal argument dito na pending ngayon nga sa Supreme Court. Para lang ho natin maiklaro nga, para ho sa mga nakikinig ngayon sa atin, kung ano po ang inyong mga pinagbabasehan. Chia, go ahead. Yes po. Attorney, ang sabi rin po sa amin kahapon ni Attorney Tonggol, kung maglabas daw po ng desisyon ng Korte Suprema, magkakaroon ng botohan yung ating mga senador, kung ipapatigil yung impeachment o hindi. Pero sa inyo pong palagay, Attorney, kung sakali lang po, though di natin alam ang magiging desisyon dito ng Korte, kung magbigay nga po at maglabas ng TRO o utos ang Korte na itigil muna itong hearing na nangyayari, matatapos na po ba yung inyong petisyon regarding the ongoing trial? Kumbaga, kung This is just an incident actually, an incident of the petition. I think the main kasi defective talaga, violation of due process. It will still continue after it is decided by the Supreme Court. It will still continue hanggang sa makapagdesisyon po ang Korte. Yes. There is a possibility na baka ang decision yan, tapos na yung impeachment complaint. We recognize that. But then again, ito kasing nangyayari ngayon, additional violation na naman ito sa ating constitution. So we felt, kaming mga abogado na petitioner po dyan, ay compelled to do it in order to set on record po, on public record, that we did something. We tried to correct the constitutional aberration that is continually happening in our country today. What if it's the other way around, Attorney? Kung hindi po umayon yung desisyon ng Korte sa inyo pong kampo, ano pong next steps ninyo?
Well, at the very least, we made it of record, our observation on the matter, and we have clear legal basis. At least na nagawa namin kung anong sa palagay namin ang tama. Okay. So, attorney, ang sabi po ni Attorney Michael Powa, sila dumidistansya dito po sa inyo pong kilos na ito. Kasi sa mga newspaper reports, mismo si VP ang kasama sa nagpetition. Can you just clarify, please? Ito ho ba ay... Go ahead. Hindi po yun kasi pag mag-file ka kasi ng motion, you have to include everyone. Yung So kami kasi unang na-file nun, tapos sunod si VP ang nag-file, tapos may mga intervenor, so we have to include them. Kaya siguro yung ibang newspaper reports ay na-include si VP doon sa pag-file. Wala po, hindi kami nag-communicate about this. This is an independent move on the part of those lawyers who felt that there were massive violations when the impeachment complaints were filed in the House of Representatives, when it was considered by the Committee on Justice, when it was eventually passed to the main body of the House of Representatives. That's why we filed it. Opo. Wala po kaming communication or coordination with Attorney Powa on this. Opo, yan. Loud and clear. So, attorney, kumustahin ko lang po. Meron na ho bang balita doon sa inyong petisyon sa Supreme Court tungkol doon sa validity ng ICC arrest warrant laban sa inyong kliyenteng si Senator Bato? It is pending. Our motion for reconsideration, which we filed 1 week after the Supreme Court decision on the matter, yung order nila on our TRO, pending pa po yung aming motion for reconsideration. Meron pong we are awaiting a ruling from the Supreme Court on the matter. Okay, sige po. So sir, pasensya na po kasi ngayon ang dami hong nakikinig, nanonood sa atin na nagtatanong, meron ho ba kayong komunikasyon kay Senator Bato? Kasi ang tanong nila, siya ba daw ho ay sisipot sa impeachment trial? Well, wala kaming communication. I communicate through his staff and the members of his family. No. However, that option remains an option on the part of Senator Bato de la Rosa. Ang problema lang kasi may sword of Damocles, no, na nakahang against him, and there were clear directives on the part of the Philippine government now that he will really be arrested, and that constitutes danger on his safety, on liberty, and even on his life, no? Kasi sigurado na baka yung gagawin nila, yung ginawa nila against kay Presidente Rodrigo Duterte ay gagawin din sa kanya. Kaya ganyan po ang sitwasyon natin ngayon. Opo, pero siya po naman ay nandidiyan lamang, no? Nandadiyan lang. He is just making himself unavailable because of the threats on his liberty. Opo, but we can presume na he's watching the proceedings. I'm very sure he is watching and he is monitoring kasi mahal na mahal niya yung kanyang bansa at gustong-gusto niya yung trabaho noong last Senate po, siya yung number 1 sa one of the top attendants sa Senado. Ito nga lang ngayon na nag-i-insist yung gobyerno na dadakpin siya. Siyempre, self-preservation ang first rule natin sa ating kung ang at stake is liberty mo na, yung life mo na is at stake, then you have to make actions in order to preserve yourself. Opo, yung pong mga issues sa kanyang mga barel, sino kanyang abogado doon, yung pagsasaulin ho ng mga armas? Ako rin po. I am the one coordinating together with my associates, no. Coordinate kami yung opisina namin ni Attorney Jimmy Bondoc dito sa Manila at saka sa yung opisina ko sa Davao have been coordinating with the PNP in the deposit of the firearms. We do not necessarily concede that the order is valid, knowing that we have legal questions about it. But in order to play safe na lang para wala na yung mga search warrant, cause talaga ng anxiety sa members of the family.
So we advise the family, deposit for ano na lang natin yan, safekeeping. Opo. Para ma-prevent natin yung mga search warrants. And they followed us, and that is why we have been depositing for safekeeping his firearms. Opo. Lahat na ho ba na i-turn over po ninyo sa PMP for safekeeping? Hindi pa. We are still accounting, and kung may makita na naman kami, we will be coordinating again with the PNP. Okay, sige po. So, Attorney Torion, kapag po may mga balita po kami na dapat po ma-follow po sa inyo, muli ho kaming gagambala. Yes po. No problem po. Kung if my schedule would allow, welcome na welcome po, sir. Opo, salamat po na marami. Thank you, Attorney Israelito Torion. Ang abogado po ni Senator Bato at isa nga po sa mga petitioner sa Supreme Court questioning the validity and the constitutionality of Chis Escudero being the presiding officer of the impeachment court. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.